Kasinungalingan ayon kay Senadora Laila De Lima ang paratang na tumanggap siya ng drug money mula sa isang inmate ng Bilibid. Kasabay ng pagtanggi sa iba pang mga paratang, may mga hugot si De Lima kay Pangulong Duterte. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. How many of you are my bashers? How many of you believe all these stories, all these accusations that Laila De Lima is involved in the drug trade? I just wanted to validate what I fear most. Sa dami ng mga bagay na ipinupukol sa kanya, ayaw magpatinag ni Senadora Laila De Lima na humarap ngayon sa mga estudyante ng St. Scholastica's College. Kasalanan ni De Lima. Nababawasan ng turista. Kagagawa ni De Lima. Humihina ang piso. Dahil yan kay De Lima. Kulang na lang ay isisi nila kay De Lima ang paghihiwalay ni Brad Pitt at Angelina Jolie. May hugot line si De Lima sa Pangulo. Nagmamahal na ang dolyar pero si Presidente Duterte nagmumura pa rin. Sa darating na linggo po ay ika-100 araw na po sa pwesto ni Pangulong Duterte. Pero ngayon pa lang umabot na sa 3,675 ang napatay. Ito ang unang eskwelahang binisita niya at bukas bibisita naman siya sa isang university. Ang talumpati ni De Lima kasabay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa umano'y drug trade sa Bilibid. Pero sabi ni De Lima, malinaw daw na ang pakay lang nito'y para ipahiya siya. Konektado pa rin dyan sa slut shaming na yan. So even if hindi na nga nila itutuloy daw yung showing ng alleged sex video na yan, the fact na hinahayaan nila na merong nagkwekwento tungkol dyan is equally objectionable. So I really find it revolting. What is the connection? Hindi man daw kasi ipinalabas ang umano'y sex video niya, paulit-ulit naman daw itong ipinasalarawan sa kanyang dating tauhang si Jonel Sanchez. He used to be nga part of my security. PSG. Pero sabi nung staff ko, wala naman daw binanggit about my alleged links to the drugs. He just mentioned about certain personal matters, which I find hurting because, you know, I treated all my security, past or present, well. Tungkol naman sa kaugnayan niya sa dati niyang security na si Ronnie Dayan. He used to be my driver security. Diba? And lahat naman na nagiging security ko, more or less, nagiging close in the sense na, syempre, because I entrust my life sa kanila. So bakit kailangan pa nilang busisiin yung ganyang mga aspeto? Kung ang gusto lang nilang i-prove, ay posibleng naging bagman ko si Ronnie Dayan na hanggang ngayon po ang paniniwala ko hindi po yan totoo. Although sinasabi ko nga na pwede lang ako maging sigurado sa sarili ko. Yung 100% and absolutely sure ako. Pero yung sa ibang tao, hindi naman ako pwedeng maging 100% sure. Ayon sa senadora, inosente siya sa akusasyong kumubra siya ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. May reaksyon din siya sa testimonya ni PO3 Engelberto Durano, ang Bilibid inmate na nagsabing nagbigay siya ng 1.5 million cash kay De Lima. I don't even know him. I don't know him. That's again a total lie. Okay. Now, doon sa paragraph 17 mo, naiintriga ako, no? Sabi mo, kumuha ka ng 1.5 million, ibinalot, at dinala doon sa lugar ng mga komando. Tama, no? Yes po. Now, saang lugar sa Muntinlupa itong lugar ng komando, in particular ka nagpunta? Sa bandang po, yung Presidio side. Presidio side. Sa lugar mismo ng komando. May basketball court. Okay. Pero yung pinagpuntahan mo, nadala mo yung pera, ito ba'y doon mismo sa kubol ni JB o hindi? Hindi po. Doon po sa BTV3. Yung channel na ginawang opisina ni JB. Okay. Kaya hindi ko maintindihan. Excuse me, may we recognize the
arrival of Congressman Jericho Nograles. Thank you. So, Proceed, please. now, doon mo nakita si dating Secretary Laila de Lima. O, doon po. At doon mo binigay kay Secretary Laila de Lima yung kahon na merong 1.5 million. Opo, Your Honor, opo. Anong sabi niya sa inyo pagkatapos mong binigay yung kahon na yon? Wala po siyang sinabi. Tinanggap lang niya agad. Nung pagkakataon na binigay mo yung pera, sino pa yung mga tao na naroroon? Nandun si GB, Hanstan, at saka yung mga serving ni GB nandun. Si Ronnie Dayan, nandun ba siya nung pagkakataon na yon? Wala po, wala, hindi siya kasama. Ibig mong sabihin, nasa loob ng komando si dating Secretary Laila de Lima, wala man lang siyang security? Mayroon po, mayroon siya mga security. O sino yung mga security, kilala mo ba? Hindi ko po matandaan. Ilang mga security yan? Siguro mga 3 lang yung nakita ko doon. So may kasama siyang 3 security. Mayroon po. Ngayon, hindi ko lang maintindihan ano itong sinasabi mo na matapos iyon ay umalis ako, tapos habang papalayo, nakita ko na lumalakad siya na parang model papunta sa gitna ng poste na bakal, sabay hawak sa poste at kanyang scarf at nagsalita, okay ka ba JB? Hindi ko maintindihan ito. Pwede ka ba tumayo at ipakita mo sa amin kung ano yung sinasabi mong forma ni ni dating Secretary Laila de Lima? Opo, Your Honor. Sige, pakita mo sa amin kasi hindi ko ma-visualize. Ganito po yung lakad niya, parang kumikinding siya. Gumaganon siya. Tapos sabay hawak nito. Yung poste malapit na sa kanya, hinawakan niya. Okay ba, GB? Para siyang model. Kaya, nabigla ko noon. Sabi ko, uy, parang DI si Secretary. Ano ba yung TI na yan? Hindi ko naman maintindihan TI na yan eh. Yung DI po, dance instructor. Yung TI po, sa Cebu, pag may ganyan kasi ng mga matatanda na sumasali sa ganyan, tapos matanda. Ang tawag po namin, tiguang igat. Sorry, hindi ako marunong magbisaya. Ano ba ibig sabihin nun? Sa Tagalog po, malanding matanda. Now, pupunta na po ako dito kay General Bukayo. General Bukayo, unang-una, dininay niyo po na pinuntahan niyo si General Magalong para sabihin na wag nang ituloy itong pinaplanong raid ng CIEG. Dinideny niyo po yan. Hindi po. Pumunta po ako. Eh bakit pa sabi mo rito na I would like to dispel the insinuation I prevented as testified po. I have no power to authority. So pumunta ka. Pumunta po. Inaamin mo na sinabi mo wag na ituloy. Hindi po. Ang pagkakasabi ko po sa kanya ay nilinaw ko po. No? I went to the General Magalong to clear up things regarding yung operation because I have to tell him the terrain inside the Bucor. Doon po sa loob ng Bucor, pareho po nung nabanggit ko kanina, na sa maximum security compound, meron po tayong 14,000 inmate doon at that time, yung panahon Naku, ko. wala po tayong oras. Alam niyo Apo, naman, apo. inoorasan ako. Yes, sir. Isang tanong, isang Yes, tagot sir. lang Apo. po. Nagsasabi ba kayo na nagsinungaling si General Magalong nung sinabi niya na pinatigil ninyo yung raid ng CIDG sa Muntinlupa? Oo lang po, hindi. Nagsisinungaling ba ho si General Magalong? Hindi po. So, gusto ko lang po talagang sinabi mo itigil. hindi ko po sinabing itigil. Pero i-consider po, pag-aralan po mabuti dahil mas magkakaroon po ng bloody confrontation nito kung hindi mapag-aaralang mabuti dahil po sa nature ng sitwasyon sa loob. Dahil yung ating mga inmate doon, ang kukuning inmate ay hindi naman pong ordinary. They are embedded in the 14,000 inmate inside and they are not restrained. So, hindi nyo siya pinigil, pero hindi nyo rin sinabi na may sarili kayong plano kasamang NBI na gumawa nung kaparehong raid na pinagpaplanuhan ni General Magalong. Opo. Bakit hindi nyo sinabi? Gaya po na nasabi ko rin po dyan sa aking affidavit, nabanggit ko po yan nung isa sa mga meeting namin, tinanong ko po sa secretary kung sasabihan, I will inform, ako po nagtanong sa presence po ng NBI, PAOK, tsaka sa DOJ, kung sasabihan ko yung CIDG. And sabi niya, no need. Pero nung nagpunta kayo para kausapin si General Magalong, alam nyo na magre-raid kayo, nahiwalay sa raid ni General Magalong. Opo. Kasi po, pumuputok na ho yung mga
aktibidades sa loob ng NBP. At that time, marami na rin pong nagpaplano. Hindi lang po kasi si IDG, ASAP nagpaplano. So teka muna, ang Opo. sinasabi nyo, hindi nyo siya pinigilan mag-raid, pero alam mo, may sarili na kayong raid. Opo, Yun ba ang gusto mong nagpaplano na rin sabihin? po kami at that time. So in other words, you were withholding information from Magalong.